Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang trading allocation or capital allocation natin sa pagte-trade, no? So halimbawa nga po dito, meron tayong 100,000, paano natin ito i-manage, no? So kaya naman, bago natin simulan, no, ang topic sa video na ito, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, or dito sa aking Facebook, ako nga pala si Christian J. Azucena, no? aka The Estudyante Trader. So, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, and economics, and other youth empowerment contents that might be helpful to our fellow Filipinos, no? To our fellow kababayan. So, kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit the notification bell button for you to be able to be aware of and knowledgeable of this kind of topics. Okay? So, kaya naman nang sa gayon, no, simulan na natin, no, ang pag-discuss sa capital allocation. Kasi marami pong mga, lalo na beginner na traders, no, ang hindi sobrang nakakaintindi at hindi na i-apply ang bagay na ito. No, kasi po yung all-in mentality, no, sa trading ay sobrang mali po, 'di ba? Yung bro, no, magkano ba kapital mo diyan? 100,000, 50,000, 20,000, all-in na natin 'yan, 'di ba? So mali po 'yon, no? Kailangan po meron tayong tinatawag na portfolio management, and kailangan po may tinatawag na asset allocation, no, strategy. So may mga principles po and mga key major points na tayong tinitignan dyan, okay? So kaya nga po sa video na ito, halimbawa meron tayong 100,000 capital sa trading and investing, paano natin ito i-manage, no? Okay, so unang-una po muna, no, kahit magkano ang capital na kailangan mo, no? Halimbawa ang kailangan mo, sabihin mo, let's say, ang kailangan kong capital, sir, 50,000 pesos, no, para kumita ng maganda-ganda sa trading. Sir, ang kailangan ko ganitong halaga, no? So, whatever the amount of your capital is, kailangan mo yan talagang i-diversified. Kailangan mo yan talagang hindi lang sa isang asset class mo ilalagay yan, no, kundi kailangan naka-properly allocated siya. Okay? So, kahit sabihin natin, ang capital mo, 1 million, 5 million, 100,000, kahit magkano po, kailangan may proper allocation siya. Okay? So, number 2, bukod doon sa diversification, no, kailangan mong malaman ano yung goal mo, no, sa trading. Ang goal mo ba is mabit lang yung inflation rate, no, kung bakit ka nagte-trade? Most commonly hindi, no. Syempre gusto nating kumita ng malaki-laki sa trading, 'di ba? So ang sinasabi ko lang dito is kailangan mong malaman yung goal mo, kung capital preservation ba or capital appreciation. Yun talaga mabibit mo yung galaw ng market, no, mas mataas kaysa sa benchmark or sa index yung performance mo. Okay? So ibig sabihin nito, kung hindi sobrang laki ng gusto mong kitain, hindi rin sobrang laki ng kailangan mong i-risk. Okay? Kasi risk and return, syempre naman, may correlations po yung dalawang yan. Okay? So, kailangan po malinaw sa atin yung dalawang yon. Ngayon, ipapaliwanag ko po muna ano yung investing principle or finance principle na diversified versus concentrated portfolio, no? Kasi kailangan po ito eh. Pag sinabi nating diversified portfolio, your portfolio or your stock selection or investment selection, meron pong halimbawa stocks or equities, merong currencies, 'di ba? Meron din namang tinatawag natin na derivatives or commodities. Ibig sabihin, iba-iba po, no, yung hawak mong investment. Pero kapag sinabi nating concentrated portfolio, ibig sabihin nito, kung crypto ka lang, edi sa crypto ka lang nagte-trade, no? Kung stock market lang, stock market lang. So yan pong diversified and concentrated portfolio ay nagdedepende po sa goal, no, ng isang portfolio manager or ng isang retail investor, 'di ba po? So depende sa atin kasi yung iba crypto lang talaga, yung iba stock market lang, yung iba pang forex lang talaga. So tayo, ang in-explain natin dito is kailangan talaga pagka medyo malaki na ipunan mo or lumalaki na paunti-unti, ang point dito, kailangan yung portfolio mo lumaki siya, no, lumago siya.
at bukod sa lumago, kailangan nasa wide range, no? Para bumagsak man yung stock market, meron kang crypto na bull market ngayon, 'di ba? So, yun ang sinasabi natin dito. Okay, sana po maliwanag yun, no? Napaka-importante lang netong maintindihan at maunawaan nyo maigi ano yung pinagkaiba ng diversified and concentrated portfolio sa portfolio management. Okay? So, ngayon po, eto na, no? Sagutin na natin. Paano nga ba natin i-manage, no? Ang 100,000 pesos na kapital natin sa trading? Unang-una po, no? Ang aking ginagawa, ang aking tinuturo rin at the same time, yung 100,000 na yon, hatiin mo po sa dalawa or 50%, no? Kahit magkano pa yung kapital mo, no? Halimbawa, sir, ang naipon kong kapital 500,000 pesos. Hatiin mo sa dalawa. Yan ang pinakaunang-una mong gagawin, no? Sir, bakit hatiin sa dalawa? Parang sa business lang po, no? Dapat yung kalahati or may some portion doon na ang tawag po dyan contingency fund, no? Ibig sabihin pambawi. Kasi nga, medyo hindi ka pa sobrang runong, tapos laki agad ng kapital mo, tapos nilakihan mo agad yung allocation mo, possible kang ma-wipe out niyan pag lahat trinade mo. Pag lahat tinaya mo. Kaya kailangan po, no, kung ang kapital natin 100,000, tig 50,000. Okay, 50,000 lang yung parang actual buying power mo, and may 50,000 ka na pwede mo rin namang i-trade sa ibang asset class, o kaya naman nakatabi lang. So ngayon, kahit sabihin natin, okay sir, may 100,000 ako, magkano dapat ang trading capital mo lang nalalabas, no? 50,000 kalahati. No? Sir, bakit kalahati lang? Kasi pagka nalugi yung kalahati, edi meron ka pang another 50,000 pambawi. Nagigets, no? Kasi most commonly, ino-all in natin pero mali po yun. Okay? So, eto na po, dito na papasok yung percentage of allocation. Yan. Okay, 'di ba? 50,000 na lang yung iyong actual buying power kuno, 'di ba? So kasi natin sa dalawa, merong contingency fund, merong trading fund. So tag 50,000 'yon. Halimbawa nga 1 million ang puhunan mo, edi ang trading fund mo 500,000, contingency fund mo 500,000. So, hindi po lahat talaga ay niro-roll, no, sa trading. So, kailangan po natin yung maunawaan talaga. Napaka-importante. Okay? So, option number 1, no? Option 1, dito po, makikita natin na 20% allocation. Ibig sabihin, sa 50,000 natin, hatiin natin sa 5. Kasi 20%, 20, 20, 20, 20, 100. 50,000. So, ibig sabihin, kada isang asset na bibilin mo, 10,000 pesos allocation. So, sana po, no, nakakasunod, no? Kasi, napaka-importante nito. So, 50,000 mo, hatiin mo sa 5. So, that would be 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Sa iba't ibang crypto po yan, or kung ano man market yung tinitrade mo. Diba? So, halimbawa, nagtitrade ka ng crypto. Crypto number 1 na bibilin mo, 10,000 pesos. Hanggang sa makalima ka. Kasi nga, 50,000 pesos yung iyong capital. Okay? So, option number 2, 33% allocation. So, ibig sabihin, sa 50,000 mo, tatlo lang. 33, 33, and then 33. Okay? So, ibig sabihin, ang allocation mo yan, that would be 16,667, 16,667, and then 6,667, tatlo po. Kung mapapansin nyo po dito, ano pong mapapansin muna natin? Kung mapapansin nyo po dito, habang tumataas yung allocation ninyo, diba? Mapapansin po ninyo na kumukonti rin ang asset or crypto or kung anumang asset class yan tinatrade mo, kumukonti. Diba? O halimbawa, 50%, no, yung allocation mo kada isa. So, dahil 50,000 lang ang kapital mo, dalawa lang ang mabibili mo, di ba? O 25,000 sa asset number 1, 25,000 rin naman sa asset number 2. So, yan nga pong tinatawag na percentage of allocation ay nagdedepende kung anong klase ka ng trader, anong goal mo, at syempre yung volatility and performance ng asset.
Okay? So, sana maraming natutunan sa video na to, no? Siguro medyo mahaba na, gawan ko na lang ng part 2. So, yun lamang po mga ka-traders. God bless you all. Comment nyo naman kung marami kayong natutunan, no? This will be a part 2. Thank you.